Eto pala ang real reason kung bakit pinili ni Kai Sotto ang Koshigaya Alphas. At Derrick Rose, magre-retiro na. Why was the decision to be able to transfer teams? I think Koshigaya had the best offer, and they had the best plan for me. So I talked to the GM, the head coach, and I really liked what they told me. So that's why I went to Koshigaya office. Hey, hey, hey! Attention, mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway. Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Obviously, very satisfied and happy si Kai sa kanyang bagong koponan na Koshigaya Alphas. Ito kasi ang nagbibigay sa kanya ng best offer, and in return, sinisiguro ni Kai na madadala niya ang Koshigaya Alphas in greater heights, especially ngayong fully healed na ang lahat ng kanyang injury. And we've had a couple of preseason games already, and we're still not in our best shape yet. Still have to work on our chemistry or everything. So I mean, we still got time before the season starts. So it's gonna be a challenging year. But I trust my teammates. They all work hard, so it's gonna be a fun season. Ang Koshigaya Alphas kasi, ang merong best offer kay Kai at merong best plan para sa basketball success ni Kai. At kung ano man ang ibinigay ng Alphas, ay balak niya itong suklian by making sure na magpapatuloy ang kanyang pagpupursige to improve and to develop. I'm still far from complete, so I still have to keep on working. Especially, my body. I still have to get stronger, faster, and just gotta get better every day so I can help my team win. Ang problema ay kulang pa raw ng chemistry ang kanyang bagong team, pero bawat araw ay it's getting better naman. In terms of the chemistry, how's the chemistry doing? It's getting better. With you and your teammates. It's getting better each day. The guys in my team are great guys. They're all fun to be around, and it's been easy to be around them. So it gets better throughout the week. We'll be fine. At ang pinaka-importante ay mukhang happy si Kai, and he likes it so much with the Koshigaya Alphas. At balitang NBA naman, inanunsyo ng basketball icon na si Derrick Rose ang kanyang pagre-retiro mula sa NBA matapos ang kanyang 16 years na paglalaro nitong Webes. But the former star made sure the day wasn't all about him. Ayon kay Malika Andrews ng ESPN, nagpadala itong si Derrick Rose ng mga bouquet ng may 16 flowers sa mga tao na naging pinakamalaking bahagi sa kanyang karera. Kabilang sa listahan ayon kay Andrews ay sina Phil Jackson, mga kaibigan ni Derrick Rose at ang kanyang mga dating trainers. Ang symbolic gesture na ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga ni Derrick Rose sa mga taong tumulong at sumuporta sa kanya mula sa simula ng kanyang NBA journey hanggang sa huling bahagi ng kanyang karera. He told me that today, he knows he's going to be getting his flowers. So he wanted to make sure that, pun intended, he was giving out the roses to those who really helped mold him and shape his career. Yan ang sabi ni Malika Andrews. Talagang nagpapadala siya ng 16 roses to folks like Phil Jackson,
his 4 best friends, kanyang mga trainers, na tumulong sa kanya through ups and downs. Bukod sa pagpapadala ng mga bulaklak sa mga taong naging mahalaga sa kanyang karera, si Derrick Rose ay nagbigay din ng taos-pusong pagpupugay sa mga lungsod na naging bahagi ng kanyang NBA journey. Bilang pag-alala at pasasalamat, nagbigay siya ng full page na mga patalastas sa mga lokal na pahayagan ng Chicago, New York, Cleveland, Minnesota, Detroit at Memphis. Mga lungsod kung saan siya naglaro at nag-iwan ng marka bilang isa sa pinakamahusay na manlalaro ng liga. Sa pamamagitan ng mga patalastas na ito, ipinahayag ni Derrick Rose ang kanyang opisyal na pagre-retiro mula sa basketball. Isang desisyon na mula sa kanyang pagnanais na maglaan ng mas maraming oras para sa kanyang pamilya. Ayon kay Malika Andrews ng ESPN, sinabi ni Derrick Rose na matapos ang maraming taon ng palaging pagbiyahe at pagiging malayo sa kanyang mahal sa buhay, naramdaman niyang panahon na para magpahinga mula sa laro na minamahal niya. Sa kabila ng mga hamon, kabilang ang sunod-sunod na injury, ipinakita ni Derrick Rose ang walang kapantay na determinasyon at tibay ng loob. Ang kanyang pagre-retiro ay hindi lamang pagtatapos ng isang makulay na career, kundi simula rin ng isang bagong kabanata para sa kanya, kung saan mas tutukan niya ang personal na aspeto ng kanyang buhay. Knowing that I gave my all to the game, I feel confident in my decision. Basketball was just the beginning for me. Now it's important that I give my all to my family. They deserve that. At yan ang sabi ni Derrick Rose. Si Derrick, ang number 1 overall pick sa 2008 NBA Draft, ay nagwagi ng Rookie of the Year at naging pinakabatang MVP sa kasaysayan ng NBA noong 2011 sa edad na 22. Sa kanyang kamanghamanghang simula bilang isang rising star, agad siyang nakilala bilang isa sa mga pinakamahusay na manlalaro ng liga. Gayunpaman, ang kanyang karera ay naapektuhan ng sunod-sunod na mga injury. Noong 2016, natapos ang kanyang makasaysayang panahon sa Chicago Bulls nang siya ay trade sa New York Knicks. Bagamat hindi siya muling nakabalik sa kanyang MVP form, si Derrick Rose ay naging isang mahalagang role player sa iba't ibang kupunan na kanyang pinaglaruan. Mula sa New York, tumungo siya sa Cleveland, Minnesota at Detroit, at sa kabila ng mga pagsubok, patuloy niyang ipinakita ang kanyang determinasyon at husay sa laro.